Pinamamadali naman na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang implementasyon ng mga proyekto sa ilalim ng sektor ng transportasyon. Kabilang na dito ang Metro Manila Subway. Ito ay kasabay ng nangyaring groundbreaking ng 2 underground station sa Taguig City. Si Harley Valbuena live para sa 13 sa tanghali. Harley. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nananatiling on track ang lahat ng malalaking proyekto sa sektor ng transportasyon. Kabilang na ang Metro Manila Subway Project. Panahon na upang matudukan ang dekadang paghihirap ng ating mga commuter. Ito ang ipinangako ng Pangulo sa mga commuter sa groundbreaking ng 2 underground stations ng Metro Manila Subway Project sa Taguig City. Kinilala ng Pangulo ang matagal ng problema sa matinding trapiko sa Metro Manila na nagdudulot ng abala at pagod sa mga Pilipino. Some students hesitate to enroll in their dream school because the commute will take 2 hours or more one way. Others decline promising job offers because the cost of commuting to work will outweigh the salary and mean less time for family. And this is not the kind of future that we want for our kababayans. Kaya pinabilis na ng administrasyon ang implementasyon ng mga proyekto para sa mas maayos sa transportasyon. Kabilang na ang Metro Manila Subway. Isinagawa ang groundbreaking para sa Kalayaan Avenue at BGC Station sa Taguig City na may kabuuang haba na 1.33 kilometro. Bago ito, ininspeksyon ng Pangulo ang konstruksyon ng Shaw Boulevard Subway Station sa Pasig City. Mahigit 22% ng kumpleto ang istasyon habang nagpapatuloy ang paghuhukay ng 28 metrong rail tunnel. Tinatayang aabot sa 200,000 na pasahero kada araw ang makikinabang sa 4 na istasyon sa Pasig at BGC sa oras na ito'y magbukas. Kapag ganap na mga tapos ang lahat ng 17 istasyon, mapabibilis ang biyahe mula Valenzuela City hanggang Naiya at Bikutan mula sa 1.5 oras tungo sa tinatayang 35 hanggang 45 minutes. Inaasahang makapaglilingkod dito sa hanggang 500,000 na pasahero kada araw. Greg, ayon sa Pangulo, ang Subway Project ang magdadala ng totoong transformasyon sa sektor ng transportasyon at ito ang magbabalik ng dignidad ng mga commuter. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Harley Valbuena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.